Magandang araw mga ate at mga kuya. Ako po si Ate Dina Kadahing ng Sacred Heart of Jesus Parish, Morning Breeze, Caloocan City. Nagtapos po ako ng PREX sa aming parokya noong 2010. Kabilang ako sa PREX class number 5. Ako naman po si Kuya Arnel Kadahing, Sacred Heart of Jesus Parish, Morning Breeze, Caloocan City. Sabay po kaming nagtapos ni Ate Dina, PREX class number 5 sa aming parokya. Ang ating magandang balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 5, verses 17 and 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso upang ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng magandang balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng natuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buod ng ating ebanghelyo ay ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Noong panahon ng lumang tipan, nagbigay ang Panginoong Diyos ng mga kautusan at propesiya upang maging gabay ng tao para sa tamang pagsamba sa Diyos at tamang pakikitungo sa kapwa. Ngunit lubos na matigas ang ulo ng mga tao at hindi nasusunod ang mga kautusan. Dagdag pa na ang mga tagapagturo ng mga kautusan ay makasarili at mapagsamantala sa kapwa. At dahil dito, nahihirapan ang mga tao na lubos na maunawaan ang mensahe ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang tao ay maligtas sa kasalanan at ang lahat ng kautusan at propesiya ay maging lubos at ganap. Itong talata na ito, nahalaw sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay ikatlong bahagi ng sermon o panayam ni Jesus. Ang unang bahagi, Matthew 5 verses 1 to 12, ay tungkol sa mga darating na maaaring mangyari sa mga disipulo. Maaaring hindi maganda o madali. Ngunit nagpapahiwatig ng pagiging mapalad ayon sa paningin ng Panginoon. Ang ikalawang bahagi, Matthew 5 verses 13 to 16, ay tungkol sa epekto ng pagiging disipulo. Ang disipulo ay katulad ng asin at liwanag sa mundo, nagbibigay ng lasa, naghahatid ng liwanag. Makabuluhang buhay ang nakikita sa kanila, bukal ng kabutihan at saya. Ang ikatlong bahagi, Matthew 5 verses 17 to 19, ay siyang sentro ng ating pagbabahagi ngayon. Ito ay isang pagpapaalala, pagbabala at paghamon. Sabi ng Panginoon, "Huwag ninyong akalain na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa
kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ano ang kautusan na tinutukoy ng Panginoon? Ang kautusan ay unang libro ng banal na kasulatan. Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang at Deuteronomio, collectively called the Law. Sa Hebreo, ito ay tinatawag na Torah. Dito sa 5 libro na papaloob ang iba't ibang mga utos ukol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nagtatalakay ang mga kautusan ng tamang pagsamba sa Diyos at tamang pakikitungo sa kapwa-tao na bumubuo sa 10 utos. Ang iba pang mga utos na masumpungan sa iba't ibang bahagi ng 5 libro ay pagsasabuhay ng kautusang ito. Ano ang mga turo ng mga propeta? Marami ang mga propeta sa Israel. Iba-iba man ang kanilang kapanahunan at lugar na ginagalawan, magkahalintulad ang laman ng kanilang katuruan. Dati kayong alipin sa Ehipto. Iniligtas kayo ng Panginoon at dinala sa lupang ito ang ginawang isang masagana at matatag na bansa. Umunlad kayo sa pagpapala at awa ng Panginoon. Kaya huwag ninyong alipinin ang inyong kapwa. Huwag magsamantala, mahabag kayo sa mga ulila at balot, mga mahihina at hindi maipagtanggol ang sarili. Ito ang pagkaunawa ni Jesus sa kautusan at turo ng mga propeta. Ito ang mga dapat ipaliwanag at ganapin, hindi ipawalang bisa. Hindi nakapagtataka na dito sa kautusan na turo ng mga propeta umiikot ang kanyang mga turo at gawa. Ang Diyos ay Ama, habag, awa, pangunawa, pagpapatawad, at paggawa ng mabuti. At ito ay nakapaloob sa bagong utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang hamon, sundin mo ito. Isabuhay mo ang mga turo ko. Ang babala, ang ayaw sumunod at pagturo sa iba na huwag sumunod ay ituturing na pinakawalang kwenta sa kaharian ng Diyos. Ang kautusan at turo ng mga propeta. Ito ang mga pinag-uutos at pinatutupad sa lumang tipan. Sa bagong tipan naman, ang ganitong dakilang utos. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pag sinunod ninyo at ginanap ang utos na ito, magiging asin at ilaw kayo ng sanlibutan. At walang hirap at pagsubok na hindi ninyo mapapagtagumpayan. Salamat sa Panginoon, sa aking mga magulang na nagmulat sa akin at sa aking mga kapatid sa isang pamilya ng pagmamahalan at pag-aaruga sa bawat isa. Pinagsikapan kaming igapang upang magkaroon ng tamang edukasyon sa loob ng pamilya at maging sa tamang paaralan. Hanggang sa kaming magkakapatid ay magkaroon ng hanap buhay at pamilya. Ako po ay nagtrabaho sa isang maganda at sistemadong kumpanya sa loob ng 12 taon. Nagsimula ako bilang sales manager hanggang ako ay umabot sa pagiging operations manager. Dito sa aming kumpanya, lahat ng guidelines at systems at procedures ay meron kami. Kaya kahit hindi mag-report ang mga boss, ay tatakbo ng maayos ang aming kumpanya. Bilang operations manager ay katubang ko pa ang isang senior manager na siya namang responsable sa human resources at accounting. Kaming dalawa ang talagang nasa frontline. Maraming trabahador ang direktang nagre-report sa akin
bilang operations manager. Malawak ang aking supervision, nakasama na ang sa production, sales and marketing, new product development, at general services. Marami akong naging kaibigan doon. Ang ilan nga ay kinuha pa akong ninong nang sila ay nagsipag-asawa na. Mahigpit at distrikto daw ako, pero syempre para sa akin, trabaho lang at walang personalan. Wala naman akong reklamo dahil marami akong natutunan sa mga seminars at workshop na ibinibigay sa amin. Ang pinapangarap ko nga noon ay doon na ako mag-retire dahil maganda naman ang aking relasyon sa aking mga boss. Pero naging hanggang pangarap lamang iyon dahil sa mga pangyayari na hindi namin kontrolado. Nagsimula na kaming mahirapan. Hindi ko na kinaya ang mga nangyayari kaya't nagdesisyon ako na mag-resign. Ako ay nagpunta sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, upang tumulong sa pinsang ko na doon nakabase. Pero hindi rin ito nag-workout dahil iilan lamang naman ang tao niya na dapat ako ang mamamahala. Hindi ko natagalan ng physical stress at bumalik ako dito sa Caloocan. Pero may blessing ang assignment ko sa Mindanao sapagkat doon ko nakilala ang tao na humimok sa akin na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Tinanggap ko ang kanyang alok at hanggang sa kasalukuyan ay narito pa ako sa kanyang kumpanya. Napakalayo ng sistema dito kaysa sa dati kong kumpanya at ako ay sobrang nanibago. Ibang-iba ang kultura ng dalawang kumpanya kung paghahambingin. Naisip ko na i-apply ang mga natutunan ko sa dati kong trabaho. Pero dahil sa walang mga professional guidance, kaya't mahirap mabago ang kultura. Ang professional attitudes at harmonious working relationship ay hindi nakikilala. Dito ko naranasan ang hirap sa pakikitungo sa mga matatagal ng empleyado, lalo na dito sa aming accounting head. Maraming galit sa kanya, lalo na ang mga nasa sales department. Masasabing karaniwan naman sa mga kumpanya na may produktong ibinebenta na ang sales at accounting department ay parang aso at pusa. Hindi magkasundo dahil na rin magkaiba ang objective ng bawat isa. Ngunit added factor pa ang hindi magandang pakikitungo ng accounting head na itago natin sa pangalang Benya sa mga lumalapit sa kanilang department. Mga co-employees na may pangakailangan sa kanila, maging ito man ay karaniwang empleyado o mga officers. Isang halimbawa ay noong humingi ako ng statement of account dahil collection day. Nagsabi ako pero hindi niya pinapansin. Inuulit ko na kailangan ko ang statement of account at pasigaw niyang sinabi na maghintay ka. Naghintay ako pero hindi pa din niya ginawa. Tinawagan ako ng boss na kailangan niya din ng statement of account ng isa pang customer namin. So sinabi ko ulit kasama na ang hinihingi ng boss pero hindi pa rin niya ito ginawa. Tinawagan ko ang boss at sinabi ko na siya na ang magsabi sa head. Kasama na ang dokumento na kailangan ko. Kinausap siya at pinagawa ang mga ito. Pero hindi pa rin niya ibinibigay sa akin. Kaya nagtanong uli ako kung tapos na. Hawak-hawak niya ang statement of account at pabalibag na inihampas sa kanyang lamesa sabay sigaw, "Hayan!" Hindi naman ako nagalit. Natuwa pa nga ako dahil nakita kong galit na galit siya. Parang mabuti pa nga ako na parang nangiinis. Nagbibiro nga ang isang ahente na plano na niyang umupa ng tao mula sa probinsya na maghihintay sa pag-uwi ng accounting head para abangan sa tulay at itutulak ito mula rito. Double dead daw dahil mahuhulog sa tulay, masasagasaan pa ng mga sasakyan.
Alam ko naman na biro yun, pero ganun nga ang pagkainis nila sa tao mo. Ilang beses na din ako nag-file ng resignation dahil sa kanya. Mabuti na lang, ayaw akong payagan ng boss. Pero isang araw, hindi na pumasok si Bella. At tumagal itong naging absent. At noon namin nalaman na siya pala ay may sakit. Cancer. Naawa ako sa kanya kahit marami pa siyang mali na nagawa sa akin. I decided to pray for her. Sinama ko siya sa aking daily prayer. At hiniling ko sa Panginoon na pagalingin siya sa kanyang sakit. Naramdaman ko ang taus-pusong kahilingan sa Panginoon at ito ay senyal na kinalimutan ko na ang masasamang ugali niya sa akin nung malakas pa siya. I have totally forgiven her. Matagal siyang hindi nakapasok sa office. Si Bella ay ilang operasyon daw ang kanyang pinagdaanan. Halos 6 months na hindi siya nakapagtrabaho. Pero patuloy ang pag-pray ko sa kanya hanggang eventually ay gumaling siya at muling nag-reform forward. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa aming head. Ramdam sa kanya ang pagiging mabait sa pakikitungo sa sinumang may kailangan sa kanyang department. Para sa akin, na nagdasal ng buong taimtim para sa kanyang pagaling, masaya ako dahil nakagawa ako ng naaayon sa tulong ng Panginoon. Sinasabi ko palagi sa Panginoon ang thank you Lord na naging grasya ng kagalingan ni Bella ang aking mga panalangin ay tinasa inyo. Alam ko na dininig ng Diyos ang aking kahilingan sapagkat ito ay panalangin na ang kalakip ay pagmamahal. Ang lahat ng kautusan o patakaran ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon ay maayos na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Naniniwala ako na prayers can move mountains. Mga kuya at mga ate, sa pagdinilay, alalahanin ninyo ang mga taong hindi nyo maiwasang maging kasama sa lugar na inyong ginagalawan pero nagsisilbing tinik sa buhay at talagang sinusubukan ang inyong pagiging mabuting Katoliko. Maganda na ba ang inyong relasyon ngayon sa Kanya? Ano ang nagpaganda ng relasyon ito? Para tapusin ang ating ambag ngayon, samahan ninyo ako sa aking panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Kahit hindi po kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal dahil sa aming pagiging makasalanan, ay patuloy mo po kaming ginagabayan at inaakay patungo sa kabutihan. Salamat Panginoon na sa pagnanais po na lubos naming maunawaan ang iyong kalooban, ay pinadala mo ang iyong bugtong na anak at ituro sa amin ang banal na kautusan na mahalin ka namin aming Diyos ng lubos at mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Bigyan mo po kami ng pusong maunawain at mapagmahal upang makayanan namin ang mga problema at hirap sa pakikipagkapwa-tao. Gamitin mo po kami, Panginoon, na maging halimbawa ng kababaang loob at pag-unawa. Alam po namin, Panginoon, na mahirap, ngunit dahil sa iyong grasya ay makakayanan namin ito. Panginoon, dalangin po namin ang inyong pagpapala. Ingatan mo po kami laban sa anumang kapahamakan o karamdaman at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesu Cristo kasama ang Espiritu Santo. Amen.
ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.